Nakipambuno sa malalakas na hampas ng alon ang mga rescuers ng Mamburao River sa Occidental Mindoro. Tumagal ng 7 oras ang rescue operation sa 2 mangingisda na tinangay ng ilog. Dahil sa epekto ng bagyo at habagat, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Mamburao, gayon din ang bayan ng Sablayan. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema sa pagsasabing unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Punto ng Korte, nilabag ng reklamo ang 1-year ban rule or 1-year bar rule, pati na ang karapatan ng bise sa due process. May report si Salima Refran. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nilalabag daw kasi nito ang 1-year bar rule ng 1987 Constitution. Hindi raw kasi inaksyonan ng Kamara ang 3 naunang impeachment complaint na maituturing na terminated o dismissed nang i-archive ito at mag-adjourn ng 19th Congress. Sa ilalim ng saligang batas, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. December 2, 2024 nang inendorso ang unang impeachment complaint. December 4 naman ang ikalawa at December 19 ang ikatlo. Pero hindi na gumalaw ang mga ito hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang 4th complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach ang bise. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Because there were 3 complaints that came ahead of it, and although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. So the 1-year ban will start or count from the time it was dismissed. So the 4th complaint could not have validly been transmitted to the Senate. Nilabag din daw ng 4th impeachment complaint ang right to due process ng bise. Punto ng Korte, dapat pinamahagi sa lahat ng kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa articles of impeachment. At dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din sapat ang ebidensya para patunayan ang mga aligasyon. At dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Pero paglilinaw ng Korte, hindi nito inaabsuelto ang bise sa mga reklamo laban sa kanya. Ang Kamara, gagawin daw ang lahat ng remedyo para protektahan ang kanilang mandato. Sabi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Kung papayagan daw ang panghihimasok ng hudikatura sa pagsisimula ng impeachment process, nalalagay anya sa alanganin ng prinsipyo ng checks and balances. Hakbang na politikal na nakaugat sa people's will anya ang impeachment. Hindi raw dapat ito patahimikin ng anumang teknikalidad. Hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema, pero pag-aaralan nila ito oras na makuha nila ito. Reaksyon naman ng defense team ni Duterte. Ang desisyon ng Korte ay pagpapatibay sa dati na nilang iginiit na nakakalas sa konstitusyon ang ika-4 na impeachment complaint. Pinatitibayan nila nito ang proteksyon ng saligang batas laban sa pag-abuso sa impeachment process. Nananatili naman nilang handa ang defense team para sagutin ang mga aligasyon sa tamang oras at lugar. Para sa Senate Impeachment Court, pinagtibay ng desisyon ng Korte Suprema ang nauna nilang paninindigan na dapat munang linawin ang articles of impeachment bago simula ng impeachment trial. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, kinikilala ng desisyon ng Korte Suprema ang anilay pag-iingat ng Senate majority sa pagkilala sa legal uncertainties noong simula pa lang. Ang Malacanang nanawagang igalang ang desisyon ng Supreme Court at ilaan ng tiwala sa ating institusyon. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence
in carrying out their constitutional mandates. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi na matutuloy ang impeachment trial. Well, that means that the articles is invalidated and the Senate has no jurisdiction over it. Hindi po matutuloy yung trial. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong construction worker ang nasawi matapos bumagsak ang isang pader sa tinutuluyan nilang barak sa Cavite. May report si JP Soriano. Gamit ang backhoe, hinukay ng mga rescuer ng LGU, Coast Guard at PNP ang loteng ito sa Iruhin, Tagaytay City. Dito nalibing ang ilang construction worker nang gumuho sa tinutuluyan nilang barracks ang retaining wall ng kabilang lote. Tatlong construction worker ang nasawi habang isa ang nakaligtas at nagpapagaling sa ospital. Anong mga nakatabon sa kanya, sir? Yung mga bubong ng yero saka yung lupa, saka biga. Nagkaroon po ng collapse ng structure, yung wall na retaining wall, nag-collapse kaya po yung lupa doon sa taas ay gumuho po papunta doon sa site ng meron pong barracks, yung worker naman po sa kabilang property. Tutulong ang Tagaytay City Hall sa pagpapanibig sa mga biktima. Makikipag-ugnayan din ang City Hall sa munisipyo ng Silang tungkol sa pananagutang legal ng may-ari ng lote kung saan nagmula ang gumuhong pader. Sa Calaca City, Batangas, mas lumaki pa ang sira ng slope protection sa bahaging ito ng Diokno Highway. Bawal muna ang pagdaan ng light vehicles kaya ang ilan kailangan ng buhatin ang kani-kanilang kalakal. Inihatid na sa huling hantungan ang isang 3 taong gulang na bata sa Dinalupihan, Bataan na natagpuan sa Barangay Maligaya. Pinaniniwala ang natangay siya ng malakas na agos ng ilog noong Martes malapit sa kanilang bahay sa Barangay Tubo-Tubo. Sa Lubao, Pampanga, nagsimula ng tambakan ng bato at buhangin ang nasirang dike sa Barangay Santa Rita. Maglalagay din ng sheet piles para magsilbing pundasyon ng dike na nagsimulang gumuho noong Martes. Sa Binyan, Laguna, aabot na sa mahigit 30,000 ang evacuees dahil sa masamang panahon. May mga lugar pa rin na hanggang baywang ang baha. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Laguna. Kinansela na rin ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan bukas, July 26 sa buong lalawigan. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi nakalakasan ng ulan sa Ubando, Bulacan pero bumaha pa rin dahil sa high tide. At dahil panay ang lusong sa baha ng mga residente, namimigay na ng gamot ang mga health worker doon. May live report si Von Aquino. Von. Atom, sa kabila nga ng pagbuti ng panahon kanina ay nakaranas pa rin ng gutter deep na baha yung ilang kalsada dito sa Ubando, Bulacan dahil sa high tide. Sumikat na ang araw at panakanakang ambon na lang ang nararanasan sa maghapon sa Ubando. Pero ang ilang kalsada sa Barangay Katanghalan at Pag-asa, baha pa rin hanggang kaninang hapon. Ayon sa Ubando Local Disaster Risk Reduction and Management Office, dulot ito ng high tide na umabot ng 5 feet. Pinakamataas ngayong taon ayon sa Bulacan PDRRMO. Tapos nagkaroon rin kami ng mga sira po sa dike. So upon monitoring po ng mayor po natin, nakikita po sila, maraming nakitang mga cracks and sira. Sa kabila nito, tuloy ang mga negosyo tulad ng parlor na 3 araw daw nagsara. Mayat maya naman nakapagsasakay ng mga pasaherong ayaw lumusong sa baha ang mga pedicab drivers. Si Renato nagbota na dahil inaalipungan na at uminom na rin daw ng prophylaxis bago na masada para iwas leptospirosis. Pero minum na gamot, binibigay. Yung pang ano nga. Sino po nagre-reseta? Yung mga nagagawad, nagbibigay. Ang Barangay Health Center at Ubando Rural Health Unit nagbibigay ng prophylaxis sa mga lumusong sa baha. Hindi rin kaya lahat i-cater dito na kunwari pupunta yung mga constituents natin. So, ang ginagawa namin, they go to the communities para mabigyan sila ng gamot. Dala ng mga bakterya na nanggagaling sa mga daga
And ito ay nahahalo sa tubig baha. At lalo na pag ikaw ay may sugat o gasgas sa iyong balat, pwedeng pumasok tong bakterya sa iyong katawan at ikaw ay magkasakit na ang tinatawag natin ay leptospirosis. Ang prophylaxis pwede anyang inumin sa loob ng 24 oras matapos lumusong at pwede ring bago pa lumusong. Depende rin daw ang dosage sa risk at tagal ng paglusong sa baha. Maaari rin anyang magkaroon ng leptospirosis kung nakainom ng tubig baha. Mainam na kumonsulta sa doktor bago uminom ng prophylaxis. Kadalasan ay it is really advised na mag-take ng doxycycline, 2 capsule, no, kung 100 mg, 2 capsule as a single dose. Pero kung halimbawa naman ikaw ay may sugat o may gasgas sa iyong paa, ine-extend namin yan to around 3 to 5 days, lalong-lalo na yung, alam mo to, yung trabaho pabalik-balik dun sa baha, no? Atom, sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong mahina hanggang sa malakas na ulan. At mabuti na lamang ay low tide ng pasado alas 10 ngayong gabi, kaya hopefully hindi na tumaas yung baha rito. No? And as of 6 p.m., nasa 140 families pa rin yung nasa evacuation center at sila yung nakatira doon sa mga coastal areas. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Nasagip sa Baguio City ang 2 babaeng natabunan ng pagguho ng lupa. Bukod sa landslide, rumagasari ng baha sa Cannon Road at sa kilalang Strawberry Farm. May live report si EJ Gomez. EJ? Atom, ilang insidente ng landslide, erosion at rockfall ang nangyari rito sa Baguio City. 2 babae ang na-rescue matapos silang matrap sa kanilang mga bahay noong kasagsagan ng landslide. Mistulang waterfalls ang malakas na ragasan ng tubig mula sa bundok patungo sa kalsada ng Cannon Road. Malakas din ang agos ng tubig sa ilog sa gilid ng kalsada. Ilang puno at bato rin ang humambalang. Alas 6 ng umaga kanina, nagka-landslide sa Purok 2 Outlook Drive. Isa sa 4 na bahay na apektado ang tuluyang natabunan at na-wash out ng landslide. Kwento ng may-ari ng bahay na si Bea, madilim pa nang magsimulang pasukin ng baha ang kanilang bahay. Nagising ako, akala ko lang po may gumiba na bahay. Yun po pala lahat, yung buong bamboo po, papunta na sa bahay namin. Tapos yung bahay po na nagiba dyan, dumiretso na din po sa tapat namin. 2 babae naman ang pinagtulungang ilabas sa kanilang mga bahay matapos matabunan. Inilikas naman ang iba pang apektadong residente at ngayon ay nananatili sa evacuation center. Sa Outlook Drive pa rin, tinamaan ang linya ng kuryente nang humambalang sa kalsada ang malaking puno. Nabagsakan din ang isang van. Check ko po sana yung 2 van. Tapos pagkakita ko po dito, may bagsak na po yung puno eh. Bale sa trabaho po to, driver lang po ako. Sa De Los Reyes, gumuho ang lupa na kinatitirikan ng isang bahay. Nagka-landslide rin sa Purok 4B sa Luknab. Tinakpan na lang ng trapal ang lupa para maiwasan ng lalo pang pagguho nito sa kasagsagan ng pag-uulan. Nakita na lang namin, ma'am, na wala na po yung bahay, saka malinis na po dyan, kumuho na po yung lupa. Sabi po ng mga kagawad saka rescuer na tumingin po, yung bahay inanod na po doon sa creek. Nandun na po sa creek yung bahay. Inaalam pa ng otoridad kung nakalikas ang residenteng nakatira sa nasabing bahay. May nagbagsakan ding lupa at mga bato sa Tuba, Benguet. Tinangay ang isang pick-up truck na nakapark sa Asin Road, Tadyangan sa Tuba. Ang kilalang Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet, nagmistulang lawa. Nalubog sa baha ang mga pananim kasunod ng magdamagang pag-ulan. Biglang umapaw yung tubig. Wala na. Wala na, sira na. Yung pananim namin, kawawa kami. Mangutang ulit. Ipalit ng pananim. Kaninang umaga ay nagpulong ang Baguio City government. We have about 28 families na evacuated. That would translate to about 80, 81 or 82 individuals
we have about 17 houses na partially damaged or damaged. Actually, out of the 17, dalawa doon ang totally damaged. Atom, nandito tayo ngayon sa kahabaan nitong Session Road at kanina nag-ikot-ikot tayo dito sa Baguio City proper at nakita natin na wala nang gaanong pagbaha. Ang ulan kasi hindi na gaano malakas at kani-kanina lang, ambon-ambon na lang ang nararanasan dito sa Baguio City. Yan ang latest. Balik sa iyo, Atom. Ingat at maraming salamat, EJ Gomez. Asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa kahit bahagyang humina ang bagyong Emong na patuloy na kumikilos palayo ng Batanes. Huling namataan ng bagyo 260 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas itong 75 kilometers per hour at buksong aabot ng 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa-northeast sa bilis na 35 kilometers per hour. Tanging ang Batanes na lang ang nasa ilalim ng signal number 1. Sa forecast track ng Pag-asa, patuloy na kikilos ang bagyong Emong pa-northeast at inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Habang lumalayo, hinihila o pinalalakas pa rin ito ang habagat, kaya asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. May pahabol na kondisyon si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa hinahamon niya ng suntukan na si PNP Chief Nicolas Torre III. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Naglabas si Torre kamakailan ng video ng kanyang training para sa boxing match na dapat ay sa Linggo. Inihanda na rin ng PNP ang Rizal Memorial Coliseum kung saan daw ito gaganapin. Bukod sa kondisyong drug test, humingi rin si Congressman Pulong Duterte ng waiver mula kay Torre na walang legal na pananagutan ng kapatid kung may mangyari sa kanila sa boxing. Kanina sinabi ng NBI na umalis ng bansa si Baste patungong Singapore. Sinisikap namin hinga ng pahayag sina Duterte at Torre. Credit card, debit card at e-wallet pwede nang pambayad sa pasahe sa MRT3. Hindi na kailangan pumila sa ticket counter, diretso tap o scan na sa turnstiles. Ayon sa DOTR, walang dagdag sa pasahe ang paggamit ng cashless payment options. Plano ring gawin ito sa LRT1 at LRT2. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.